Yung ang daming nakikisawsaw sa problema naming magkapatid pero wala namang silang maibigay na tulong. May sakit ang mother ko at ngayon ay nasa ospital kami. Sa ngayon ay malala na ang ina ko at ngayon ngay wala na rin kaming kapera-pera. Halos isang buwan na rin kasi siyang nasa hospital. Tatlo lang kaming magkapatid pero dalawa lang kaming nagtutulungan financially. Dahil hirap din naman sa buhay yung kapatid naming may asawa. Madalas dumalaw ang mga kapatid ng nanay ko pero ni prutas ay wala man lang silang bitbit. Sa amin pahihinging magkapatid ng pamasahe nila balikan. Ang dami pa nilang kuda pero wala namang nagagawa kundi dalaw at tingin lang. Naiinis ako kasi kung makapag-decide sila, akala mo naman may maitutulong. Tapos pag sinabi ng doktor yung mga gastusin at mga machine na kailangan ng nanay ko, wala naman silang maisuggest or maibigay man lang na tulong. Sabi ng doktor ay wala nang guarantee para masave pa or lumakas pa yung nanay ko. Halos machine na lang talaga yung nag-e-extend sa kanya. Pero ang bill ng hospital ay palubo ng palubo. Sa nakikita ko ay malala na talaga ang lagay ng nanay ko at masakit man pero alam kong doon ang patungo nating lahat. Pero sa totoo lang ay halos sumuko na ako financially. Hindi kami mayaman. Ultimo kakainin namin sa araw-araw ay hirap kami. At ngayon ngay sa lagay ng mother ko ay halos hindi rin ako makapasok sa trabaho. Halos wala na rin akong sinasahod sa dami ng leave ko. At naubos na rin lahat ng ipon ko. Sabi ng mga kapatid ng nanay ko iuwi na lang daw sa bahay. Pero pag sinasabi ko naman na paano yung machine ng nanay ko, napakamahal nun at wala rin naman silang maitulong or masabi. Sobrang nagagalit ako kasi bakit ganun ang hirap na nga namin noon hirap pa rin sa ngayon. Kaya minsan hindi na rin ako umiimik sa kanila dahil nai-stress lang ako. Kahit naman gusto kong i-extend yung buhay ng nanay ko pero di ba sinabihan na kami ng doktor na wala nang magagawa kundi yun lang yung ibinibigay niyang option. Kung hindi kami salat sa pera at meron kaming madudukot, bakit ang hindi, di ba? Napakahirap magsalita sa kanila kasi baka maubos na rin yung pasensya ko. Hindi naman kasi nila alam yung sitwasyon namin magkapatid na kami lang yung nagpo-provide. Napakarami nilang suggestion na kailangan ganito, kailangan ganyan. Tapos sasabihin pa baka daw magsisilang din kami sa huli. Sobrang nakakasama ng loob at hirap na nga kaming dalawang magkapatid ganun pa yung mga maririnig mo. Gusto ko lang sanang humingi ng payo na kung kayo ba yung nasa sitwasyon ko or naming magkapatid, ano ba yung gagawin nyo? From our letter sender, Kayla. Sadyang masakit bilang isang anak na gustuhin mo ma-extend ang buhay ng nanay mo. Pero hindi mo naman kayang i-provide lahat ng pangangailangan niya financially. Sa sitwasyon mo ay napakahirap talagang magsalita kung hindi naman kami yung nasa sitwasyon. Kasi ngayon kadalasan ay halos pader na lang ang pagitan ng concern at chismosa. Akala mo nakakatulong pero nakakalala lang ng sitwasyon. Personally, ayokong lumagay sa sitwasyon mo kasi alam kong napakahirap. At kung ako yung tatanungin mo, makananay ako. So alam mo na yung isasagot ko. Pero meron akong kakilala na si Sir Mother. Life support na lang din yung bumubuhay sa parent niya. Pero never niyang hiniling na itigil ang machine. Ang dahilan niya ay lumalaban pa raw kasi bakit niya ipapahinto. Para sa kanya habang humihingay nilalaban pa rin nila. Pwede ka namang humingi sa PCSO, mayors, mga senate or charity. Huwag ka lang mahiyang lumapit. Or di kaya i-transfer niyo sa mga charity and government hospitals. Meron tayong nag-iisang ina lang. Keeping her alive for a short period of time cannot be replaced by any amount. At yung mga kamag-anak ng nanay mo na wala namang maitulong, you may listen to them pero kayo pa rin ang masusunod na magkapatid. Pero kung may option ka pa to save your mother or may means ka pa, hindi din naman masama na binigay mo yon sa magulang mo. Pero kung nabigay mo ng lahat at wala pa rin, at the end of the day ay wala kang pagsisisihan. Actually, the way na binabasa ko yung situation mo, alam ko na yung decision nyo. Andun lang yung naghahanap pa ng justification sa decision mo. You're not alone in this battle, surrender it all to God. Alam kong mas nahihirapan yung mother nyo ngayon, siguro ayaw din niya ng ganung sitwasyon. Kaya iparamdam nyo sa nanay nyo kung gaano nyo siya kamahal. Nasa kamay na ng Diyos ang buhay niya ngayon, kaya whatever will be happen, ihanda nyo na lang ang sarili nyo.